Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po para po magkomento po sa inyo sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. Sa ating lahat po mga katambay, saan man sulok ng mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Ito po mga katambay, pag-usapan po natin, komentuhan po natin. Ito pong yung sinasabi ko nga po, di ba, umuugong na balita na talagang pinanindigan po nila na tapyasan at ang opisina po ng Vice President, Office of the Vice President, yung budget niya po para next year, 2025, ay talaga pong gagawin po at gagawin po talaga nila at ginawa na nila. Ito po, dahil po mismo pinangunahan po ng isang senadora, Grace po, ang panukala at isusumiti na po nila at pag-uusapan na po nila sa plenaryo nila, kuno ang budget po na napakalaki po mga katambay. Ito po ay tumataginting na 6.352 trillion mga katambay. Birin nyo, trillion. Ito po, painggan po natin ang balita po at ang pahayag po ng senadora dito po sa budget po ng ating bansa para sa susunod na taon na ubod ng laki mga katambay. Ubod ng laki na wala po tayong nakitang napakagandang nagawa sa ating bansa, lalo sa proyekto. Di po ba? Ito pong budget na nagdaang taon ay ubod din po ng laki na parang natangay lang po. Natangay lang na napakalaki o hindi namang malakas na bagyo sa ating bansa. Ito po mga katambay, wala na pong aasahan ng Vice President yung kanyang proposed budget na detalyado at ipinasa naman po sa kanila ng Vice President kung ano mga programa. Totoo po yun eh. Lahat po, ayon sa ating Vice President, isinabmit po ng opisina ng Office of the Vice President ang lahat ng mga dokumento ng kanilang proposed o proposal budget para sa susunod na taon. Detalyado po ang mga programa. Lahat po. Dahil alam po natin, ang Vice President ay meron po siyang mga satellite offices na tumutulong po sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po katulad ng institusyon ng Kamara. Ang opisina nila ay nasa Luzon lamang. NCR, mga katambay. Pero, komentuhan po natin. Napakagandang komento niyan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Ipininisinta na sa plenaryo ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe ang 2025 proposed national budget. Umaabot ng 6.352 trillion pesos ang naturang 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senador Poe, mahigpit na binusisi ng komite ang hiling na budget ng bawat ahensya upang matiyak na kada piso ay pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. We're discussing a figure of immeasurable importance. The 2025 proposed national budget of 6.352 trillion pesos. It may seem overwhelming, but it is not impossible to account. This budget isn't just a series of numbers. It's a blueprint of our priorities, the most important investment of our government, and the heartbeat of our nation's future. Ilan sa mga partikular na pondong kasama sa panukalang budget ay ang pondo para sa pamamahagi ng 400 pesos na buwan ng subsidiya sa 4.4 million beneficiaries ng Pantawid Pilipino Program o 4Ps. Ngunit hindi na nabanggit dito ang budget para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na kinwestiyon ng Senado dahil hindi ito kabilang sa Senate Plenary Deliberation para sa 2024 budget. Sinunod naman ng Committee on Finance ang 7.33 million pesos na pondo na inaprubahan ng House of Representatives para sa Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos tapyasan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng nasa 1.3 billion pesos ang 2 bilyong pisong pondong orihinal na kahilingan ng OVP para sa 2025. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Senador Poe na ilang beses nilang sinubukang makipag-ugnayan sa OVP upang pakiusapan sa kanila na magsumite ng mga dokumentong magpapalinaw sa mga issue sa kanilang budget. Ngunit wala anyang sagot ang tanggapan ng ikalawang Pangulo dahilan upang panatilihin nito ang halaga na nakatala sa GAB habang nakabinbin ang usapin kaugnay nito. Ngayong araw, magsisimula na ang deliberasyon sa proposed 2025 national budget na inasang maaprubahan bago magtapos ang taon. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Ayan po mga tambay, nakita nyo po.
Ang pinakamaganda po rito nangyari, talagang napatunayan po ng mga Pilipino, talagang Vice President ay hindi po siya timawa at talamak at sinasabi mong korap na politiko. Di ba ba? Dahil napakalinaw po ng pahayag ng Vice President. Pinupolitika po ang pondo na galing po sa taxpayer. Pilipino po ang nagbibigay ng pondo, hindi po mga politiko. Pilipino, taxpayer. Pati po ang mga politiko ay pinasusweldo po ng taxpayer yan. Pero pagdating po sa budget, ay sila po ang makapangyarihan. Ang dalawang kapulungan, sila. Kaya nga po tama yung sabi ng Vice President, dalawa lang po ang nasusunod na tao pagdating po sa pera ng bayan. Katulad po niyan, ang nasunod po ay ang House. Yung ginawa po nila na pagtapyas sa kabila ng napakaraming programa ng Vice President. Kaya po ang Vice President, talagang nahandyan po yung kanyang leader at sinasabing hindi korap na politiko. Dahil pinaubaya niya, hindi po masasaktan dyan ang Vice President. Kahit napakalaki po na tinapyas nyo po. Dahil 2 billion po ang kanyang hinihinging, kanyang proposal budget para sa susunod na taon. Dahil alam naman po natin ang Office of the Vice President ay napakarami po niyang pagtugon. Napakaraming pagtugon po. Lalo po sa mga sakuna. At lahat po ng offices niya, yung mga satellite offices po ng Vice President Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po ito ay nakakatulong. Nakakatulong po ito sa mga Pilipino, mga katambay. Hindi po nasasayang ang pera ng taxpayer dahil po naitutulong po ito, lalong-lalo sa mga kalamidad. Dahil ang bansa natin na immune sa kalamidad. At hindi lang po yun, may programa po rin siya, pati po sa mga kababayan nating kapuspalad at hindi man lang maipalibing din ang kanilang mahal sa buhay. Meron din pong pagtugon dyan ng ating Vice President. At yung kanya pong araw-araw na tumatakbong pagtulong po sa mga kababayan natin na makatipid man lang sa pamasahe. Meron siyang mga libreng sakay dahil po sa hirap ng buhay, sa kakarampot na kita na hindi pa rin po magawa ng paraan ng institusyon ng Kamara at Senado na palaki ng sweldo natin. Gumagawa po ng paraan ng Vice President kahit papaano, kahit napakalit ng kanyang pondo, pinatutupad niya po at gumagawa siya ng tulong sa mga Pilipino. Kahit konting pamasahing maitipid, ibinibigay po parang tulong ng Vice President. Pero ang gobyerno po natin ngayon, talagang kung sino pa yung ahensya na nakakatulong po sa taong bayan na hindi korap, nakakatambay, ay siya pang sinisingle out nila. Na kala mo sila ay kigagaling at napakahusay humawak ng pera. Napansin niyo po ba mga tambay? Gagawin po nila ang gada budget po. Buhay pa tayo pare-parehas. Diba? Buhay pa tayo eh. Last year, nalaman po natin ang budget kung gaano kalaki. Tapos ngayon, laki-laki po ng numero. 6.352 trillion. Nabanggit po ba lamang? Binanggit po yung mga pag-revisa nila. Lalo po ng secretary po ng ang may hawak po ng finance, ang Senadora Grace po. Siya po ang may hawak ng finance, mga katambay, sa Senate. Pero nakinarinigan po ba natin ang isang senadora at mga congressman na binubusisi rin po ang kanilang pondo? Pati po ang Senado. Meron po ba nabanggit din po ang Senadora Grace po? Na bubusisiin din po nila ang paghawak ng pondo na hahawakan nila. Wala pong binanggit. Kahit po sa public hearing, hindi po nabanggit ang pera po ni Juan de la Cruz na gagamitin po nila. Wala pong binanggit kung magkano ang budget ng kabuuan ng Senado at ng Kongreso. Wala po. Hindi po nakasama, pinag-usapan po ito. Nakakapagtaka po. Lagi pong sarado ang libro nila. Sarado po ang libro nila pagdating po sa pera ng bayan. Ayaw po nila ihayag. Ayaw po nilang i-broadcast sa mga Pilipino kung gaano po kalaki. Binanggit po nila ang pagtapyas sa pondo ng isang Vice President na nagtatrabaho. Napakasipag na Vice President. Wala tayong nakikitang korupsyon, tayong mga Pilipino. Di ba? Pero pagdating po sa mga senador at congressman, wala man lang tayo narinig.
at nabalita sa mainstream media na tinapyasan din ang pondo ng Senado at Kongreso. Kailangan din pong tapyasan. Bakit ganon? Mga ahensya lang po. Hindi po ba ahensya, institusyon, ang Kongreso at Senado? Bakit yung mga institusyon, mga ahensya, binubusisi po nila ang pondo? Bawat ahensya po. Di po ba? Bakit yung mismong ahensya nila, yung institusyon nila, hindi po mabusisi kung tama po ba ang paggamit nila ng pondo? Tama po kaya? O tatamaan tayo dahil tayo'y nalilintikan? Dahil nga hindi natin alam kung gaano po kalaki ang niwawaldas po yata nilang pera. Dahil magtataka ka eh. Nagtataka po ang mga kababayan natin. Di po, magtataka ka eh. Dahil bakit nakasarado ang libro ng Kamara at Senado pagdating sa kaperahan? Hindi po naka-broadcast. Walang public hearing kung magkano ang proposed budget po nila, bawat isa. Hindi po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Para tayong ginagawang tangat bobo. Lalagyan mo ng issue na may mga corruption kuno ang mga ahensya, lalo ang Office of the Vice President. Meron kayong mga questionable na kesyo hindi po naipasa o hindi man lang umaten. Nagpakita ang Vice President. Kasi nga, unang-una, mismong kayo may tinatago sa Vice President. Yung inyong pera, yung inyong pondo, hindi alam ng Vice President. Tapos kayo yung magbibintang at mag-aakusa sa isang Vice President na siya'y corrupt. Samantalang kayo, nakasarado ang libro nyo, kayo yung malilinis. Walang alam, walang idea ang mga Pilipino kung magkano o gaano kalaki hinahawakan yung pera ng bayan. Hindi namin alam ang inyong mga confidential fund. Samantalang kayo alam nyo kung magkano confidential fund ng Vice President. Pero kami, hindi namin alam ang confidential fund nyo, intel fund nyo, travel fund nyo. At lalong-lalo ang opisina nyo. Hindi namin alam kung magkano budget nyo. Bawat opisina ng senador at congressman. Di po ba bias? Kilalaki-laki ng numero ng budget. 6.352 trillion. Pera ng taxpayer, nakakautang pa tayo ng malaking pera sa labas. Pero, yung pera po, kina-count nila lahat. Pero yung kanila, hindi. Di ba? Sinasabi nila, itinatama nila dahil pera ng taong bayan. Kailangan daw ito'y gastusin ng tama. Ang tanong ng taong bayan, ang tanong ni Kamanong, tama rin ba ang paggastos nyo dahil hindi namin alam kung magkano ginagastos nyo taon-taon na pera namin? Di ba? Dapat panahon na po ito na mabago. Mabago na po itong sistema na ito dahil ito po'y ugat ng korupsyon. Kasi pag may tinatago ka sa mga Pilipino, ibig sabihin nun, may korupsyon dahil tinatago mo eh. Di po ba? Nakasara kasi libro mo. Ayaw mo ipakita. Bakit? Aalingasaw dahil mabaho? Dahil sa dami ng mga anomalya nito? Dahil mabahong-mabaho na? Dahil sa sobrang tagal mo na itinatago? Di po ba? Sana meron tumayo rito na presidente ng bansa. Meron sana presidente ng bansa na mabuwag yung ganitong sistema ng dalawang institusyon. Pagdating po sa kaperahan ng bayan, exempted sila sa lahat, pati po sa public hearing, at wala po tayong alam o idea man lang na binobroadcast po nila. Mismo sila ay pinag-uusapan at inilalahat sa publiko na ang budget po ng Kongreso ng House ay ganito kalaki at gagamitin po ito ng mga congressman na hindi po ito mananakaw. Wala man lang ganon. Di ba ba? Pero sa Vice President, hinahanapan nila. Kaya nga napakagaling ng Vice President wala silang masilip. Tayo maraming masisilip sa kanila. Bakit? Bakit ko nasabi? Ang mga Duterte, nakakita po ba kayo? Pati po sila po ng mga detractors at talagang pinopolitical harassment at demolition job. Wala po silang makitang korupsyon na malaki sa mga Duterte. Ano po nakikita lang nila? EJK, war on drugs. Walang mga korupsyon
na katulad po na pumuputok sa kanila. Congressman ka lang. Nakakabili ka ng mga chopper, eroplano, yate. Nakapagbabahay ka sa ibang bansa. Nakakabili ka ng mga condominium sa ibang bansa. Kilalaki ng iyong mga lupain. Mga asindero ka. Congressman ka lang, senador ka lang. Di ba? Ang mga sasakyan mo, kay gaganda. Pambihira. Congressman ka lang. Ang mga accessories mo, presyo na ng sasakyan ng mga ordinaryong Pilipino ng middle class. Accessories pa lang, milyon-milyon na. Impossible, di ba? Tapos sasabihin nyo, kayo yung malilinis sa politiko. Kung umasta kayo sa mga Pilipino, puro kayo style bilyonaryo. Di ba? Samantalang yung inyong pinagbibintangang magnanakaw ang pamumuhay. Hindi naman natin sinasabing mahirap dahil ang mga Duterte naman ay may mga pinag-aralan, matatalinong tao, mga abogado, may mga law firm yan at nagtatrabaho yan, may mga negosyo yan. Pero ang sinasabi nga natin, bilang politiko, wala kang makita sa mga Duterte na may mga eroplano, may private plane, may private chopper, merong yate. Wala eh. Wala man lang silang makita sa mga Duterte. Di ba? Walang naglalakihang mga mansyon. Wala man lang silang maibalita, pati po ang mainstream media, na katulad po nung ginawa nila kay Binay, na napakaraming ari-arian. Di ba? Naglalakihang mga bahay. Ang mga Duterte, ano po? Ano po ang issue nila sa kayamanan ng Duterte? Maliban lang po saan? Sa confidential fund. Na hirap silang gawa ng issue. Di ba? Para lang ito'y mapasama, kailangan nilang magbayad ng mga testigo. Di ba? Real talk. Kaya po ngayon, gising ng mga Pilipino eh. Nahayag na po sila eh. Hinayag na po sila ng Vice President. Kaya nga po iniipit nilang Vice President, di ba? Pinasasama nila sa tao. Di ba? Kung ano-ano po ang ginagawa nila sa Vice President. Di ba? Napakarami po. Pati po ang survey. Ginagamit po nila ang survey para sumama. Tingnan nyo po, pati survey kinakabit nila dahil wala ng tiwala ang mga Pilipino. Kaya ang mga senador, ganun din po. Nagagamit po ang survey dahil walang tiwala ang mga Pilipino. Kaya dapat hindi natin bigyan ito. Di umano ng malaking budget. Pero sa kabila nun, lagi mo na pagkikita ang opisina ng Vice President, laging nangunguna sa lahat ng problema ng Pilipino. Nandiyan ang Vice President. Lalo sa kalamidad, nangunguna. Ibang klase. Sa kabila ng ang budget ay limitado, mga tambay. Saan ka nakakitang gobyerno? Yung budget ng Vice President, Office of the Vice President, ang nakikinabang ay taong bayan. Nakikita ng taong bayan at nalalasap at nararamdaman ang pagtulong ng Vice President. Napakaliit ng kanyang pondo. Samantalang, yung Intel at confidential fund ng Pangulo ay hindi bababa sa 10 bilyon. Wala naman pong maitutulong ito sa Pilipino. Hindi naman, dahil na nga, confidential fund. Bili mo confidential fund, Intel. Samantalang yung sa Vice President na limitado ang pera, direktang ibinibigay sa taong bayan. Nakakatulong, lalo sa mga kalamidad at marami pang iba. Di po ba? Pati sa kabataan. Samantalang tayo, hindi naman natin alam, pati sila, hindi nila sinisilip, di ba? Sila'y tutok na tutok sa confidential ng Vice President. Pero hindi nila tinututukan ang confidential at intel pa ng Pangulo. Hindi sila nangihinayang sa hindi bababa sa 10 bilyon. Samantalang itinututukan nila ay 125 million. At napatunayan din mismo nila na talagang ginagamit po na confidential fund. Dahil po nangangalap ang Vice President. Mismo sa Senado, pumutok. Diba? Na hindi nasusuhulan ng Vice President. Hindi tumatanggap ng suhol. Di po ba? At napatunayan nila talagang meron po talaga asset na ginagamit ang Vice President sa buong Pilipinas. Di po ba? Tayo po ba?
10 billion mahigit. Ilang asset kaya ang dapat imbestigahan ng Senado dyan at ng Kamara para pumalaman natin kung tama ang paggastos po ng confidential fund ng Pangulo. Hindi bababa sa 10 billion yan. Di po ba? Katulad po ngayon, Intel yan, saka hindi na naman bababa sa 10 billion yan next year. Ngayon, inimbestigahan ba nila kung tama ang paggastos ng Pangulo sa kanyang confidential fund, Intel fund? Hindi. Kailangan sa Vice President lang. Kasi mas malaking pera sa Vice President. 125 million yan. Maliit na pera lang ang hindi bababa sa 10 billion. Maliit lang yan para sa mga congressman. Hindi manghihinayang ang mga Pilipino dyan dahil halos 10 billion lang yan. Barya lang yan. Mas malaki ang 125 million. Ginagawa nyo po tanga-bobo mga Pilipino. Ilang doble po kalaki ang bilyon kisa sa milyon. Di ba ba? Nakakaano lang po. Kaya ngayon po, good luck na lang sa inyo. Ayan, mga senador, nakita po kayo. Ngayon, kayo po, yung itinapyas po ninyo, tinapyasan nyo po ng mahigit 1 bilyon ang opisina po ng Vice President na tumutugon sa pangangailangan ng tao at nangunguna pa. At napakarami niya pang offices, mga satellite offices niya. Taong bayan ng kinitil nyo. Yung mga lumalapit ng tulong sa Vice President, sa bagay, kayo naman ang masisisir yan. Kayo ang sisisihin, mga katambay. Samantala yung mga proyekto ng pamahalaan, talagang tinutustusan nyo na hindi naman pangkalahatan, limitado lang, may favoritism pa, lalo ang inyong ayuda nation. Hindi naman po lahat ng taxpayer binibigyan yan. Di po ba? Bilyon-bilyon kung kayo yung mag-ayuda, samantalang sa Vice President, matindi kayo. Kaya panapanahon talaga yan eh. Ngayon, gising na po tayong mga Pilipino sa ginagawa po ngayon ng dalawang institusyon. Ayan. Nakita niyo po, bumanat na rin po ang Senadora Grace po. Talagang sinisingle out po nila ang Vice President. Samantalang sa Presidente at sa kanila, wala man lang yaw-yaw, mga katambay. Talaga alam mo magkakasabwat eh. You know? Mahalata mo magkakasabwat, mga katambay. Iisang kompas, iisang tugtog, iisang sayaw. Isa lang po ang kanilang pinoproblema. Vice President lang po ang sinisingle out nila. Talagang iisipin po ng mga Pilipino, talagang may demolition job po talaga. Di umano sa Vice President. Kasi napakarami pong alam ng Vice President na anomalya, korupsyon sa ating bansa ngayon. Kaya ayaw na po nila ito makabalik dahil malilintikan po sila. Pero nakalista naman po sa Vice President yan. Alam lahat ng Vice President yung mga congressman at mga senador na yan. Alam niya po yan. At alam din po, at komento po na inyong lingkod, nararamdaman ko na may plano na rin po ang Vice President sa mga yan kung ang Vice President ay magiging presidente. Katulad po ngayon, nanalo pa po si Donald Trump. Alam naman po natin si Donald Trump malapit sa mga Duterte. At ang Pangulong Marcos ay napakalapit po sa Democrat po niyan. Democrat President po ang idol yata nila. Ngayon, ano po aasahan nila? Mga katambay, ang Vice President po. At yan po, yung bumabalita, baka yan pa ang kumbidahin. Pag nanumpa na po yan, pag nanumpa na po ang Presidente ng Amerika, may tumutunog po, umuugong-ugong na ang Vice President ang papupuntahin doon at siya ay kukumbidahin. Nako, patay kang bata ka. Ngayon, good luck na lang sa inyo. Sa ginawa nyo sa opisina ng Vice President, hindi naman po siya maapektuhan dyan. Never maapektuhan ng Vice President kahit tapyasan nyo, isiro nyo ang budget dahil ang impact niyan ay sa Pilipino. Hindi naman po binubulsa ng Vice President yan. Yan po'y binabalik niya serbisyo sa taong bayan. Ngayon, tinapyasan nyo ng malaki. Nasaan po ang galit? Sa Vice President po ba? Sa tingin nyo, magagalit ang Pilipino sa Vice President? Hindi tanga ang Pilipino. Sa inyo magagalit ang Vice President. Sa totoo lang, sa inyong mga congressman, sa inyong mga senador, kayo ang malilintikan sa taong bayan. Real talk. Kayo ang tatakbong muli. Lahat halos ng congressman tatakbo yan. At yung 12 senador, tatakbo yan.
Sino ngayon? Sa tingin nyo ba kayo ang panalo? Dahil nagipit nyo ang opisina ng Vice President? Hindi. Kailanman na hindi matatalo ang Vice President kahit hindi nyo bigyan ng budget. Kung wala siyang budget, o di okay lang. O sino ngayon magkakaproblema kung wala siyang budget? Ano? Pwede bang tumulong ang Vice President? Pwede rin. Dahil ang mga Pilipino ay pwedeng magbigay sa kanya ng budget. Doon kayo lalong malilintikan pag ginawa ng Pilipino yan. Lalong-lalo na kayong wala kapag-pag-asa. Talagang mga politiko na po kayo. At nagpapakabuhaya na po talaga kayo pagdating po yata sa pera ng bayan. Di umano. Di ba? Talagang iba na po. Iba na po ang inyong institusyon. Hindi na po para sa taong bayan, para na po yata sa mga pang-sari-sarili ninyong interes na lang. Ganun po nakikita natin ngayon eh. Pinoprotektahan po nila yung mga interes na lang nila yata. Dahil yung mismong opisina ng Vice President na nagpapunction ng maganda, Luzon, Visaya, Mindanao, nakakatulong. Kahit hindi ito binobroadcast ng mga malalaking media, pero nahandyan po ang mga Pilipino sa social media mo makikita. Ganun po katindi. Pero ang mainstream media, limitado lang po. Social media na lang po ang nagmamahal po ng sa Vice President at sa mga Duterte. Ang mainstream media, sabi ng Vice President, di ba? Kasama po sa demolition job. Nagkampi-kampi na po daw yata silang lahat. Kasama pa mga kaliwang grupo. Di ba? Dahil nga doon sa sinasabing, biruin mo, napakalaking pera nito. Biruin mo, 6.352 trillion. Maraming maikinabang po nito. Tapos tinapyasan pa nila yung budget ng opisina ng Vice President. Tinapyasan nila eh. Kanino kaya mapupunta yon? Yung 1 billion mahigit. 1 billion mahigit po ang tinapyas nila. Sino kaya ang maswerteng makikinabang nun? Yung tapyas. Mga tambay. Ibang klase. Sa tingin po ni Kamanong, nasa masasamang kamay na yata yon. Kasi kung sa mabuting kamay yon, mahirap sabihin sa mabuti. Sa natuklasan po natin, na pinasabog po ng Vice President, 2 tao lang may kontrol ng pera sa bansa. Alam na po natin, pagka ganon, mahirap na pong pagkatiwalaan yun. Saka mahirap pong pagkatiwalaan ngayon ang institusyon po ng Senado at Kamara. Paano mo pagkakatiwalaan yun? Paano mo pagkakatiwalaan ng pera mo yung tao na hindi naman po hinahayag at hindi binubuksan sa iyo at hindi sinasabi sa iyo kung magkano hinahawakan nilang pera? Nililihim nila yung kanilang pondo, nakalihim. Pati po ang kanilang pati po ang kaperahan natin. Ang mga proyekto po nila special. Yung mga ordinary expenses nila, liquidation by certification lamang. Di ba? Napaka-special po nila. Talagang hindi mo masisilipan ng korupsyon ang dalawang institusyon ito. Kasi hindi naman sila magbibigay ng mga resibo eh. Wala silang karapatang magbigay ng resibo dahil nga mayroon silang special bill. Ni-revise nila yung bill nila na sila lang ang special lang po silang dalawa. Silang institusyon, silang dalawa lang. Pero maliban doon, lahat pwedeng busisiin. Di ba ginagawa nila sa Vice President? Binubusisi nila. Pero yung sa kanila, hindi mabusisi. Kaya ngayon, mga kababayan ko, alam na po natin, ngayon nakita po natin, hayag na hayag na po sila pagdating sa pera. Alam na po natin ang gagawin natin. Maging matalino lang po tayo, malapit na po ang halalan sa susunod na taon. Gawin po natin, gayahin po natin ang Amerika, mga kababayan ko. Tingnan niyo po ang Amerika. Alam nila na hindi makakatulong at hindi na maganda ang nangyayari po sa bansa ng Amerika. Ano ginawa nila? Kahit sabihin mo sila pa ang nakaupo sa posisyon, sibak, tanggal, halos lahat, kontrolado na po ngayon ng bagong Pangulo ng Amerika, si President Donald Trump. Lahat po, ganyan po sa Amerika. Pag hindi po makakatulong sa bansa at hindi po nakakita ang mga Amerikano na progresibo ang bansa at dinadala po ito sa kahirapan at kahihiyan, sila mismo ang nagtatanggal dito. Dahil yung sinasabi ko nga po, ang Amerika po kasi mga tambay, ang Amerika hindi po namimili ng boto ang politiko. Ang taong bayan ang nagbibigay po sa kanila ng pondo. Kaya taong bayan din po ang magtatanggal sa kanila.
Gawin po natin yan sa Pilipinas. Gawin po natin. Kahit po tayo suhulan ng pera, pwede naman natin kunin yan. Pero yung ating puso't dignidad at kinabukasan ng ating mga anak, mga susunod na henerasyon, huwag po natin iboto sila. Kunin mo yung pera. Galing din sa atin yan, mga katambay. At ang masakit pa ngayon, baka pati sa kagustuhan po nito dahil nga ayaw nang mawala kapangyarihan, lumalaga na po ang droga. Baka pati po ang droga ay magamit na rin po kapital nitong mga ito sa politika. Dahil uulan po ng pera yan. Dahil po sa dami po nakapalpakan na natutuklasan po ng mga Pilipino sa bagong Pilipinas, sa tingin nyo mananalo sila kung hindi po ito mamimili di umano at gagamit ng isang damukal na pera? Sana lang, mga Pilipino lang, magpakatalino lang po tayo. Pera lang po yan. Kung ibibigay po sa inyo, pwede nyo naman po kunin. Pero iboto nyo po, iboto nyo yung tao, yung tamang tao na kamukha ng ginagawa ng Amerika. Mga katambay. Diba? Dinidemolish nila pagka ito hindi magandang politiko. Muli po si Katambay Manong. Siyempre po, good luck na lang po sa inyo. Hintayin nyo na lang po yung ginawa nyo po, uulitin ko, yung ginawa nyo sa opisina ng Vice President, pagtapyas, hintayin nyo ang galit ng mga Pilipino. Pilipino po kasi, ang mga Pilipino ang naapektuhan yan, hindi ang Vice President. Real talk, Pilipino. Dahil ang Vice President, binibigay niya lang po yung pondo sa Pilipino. Ngayon, tinapyasan nyo yung pondo na galing sa Pilipino, good luck na lang sa inyo. Maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At syempre po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Muli, paalam. Bye-bye.